Welcome. To our live stream broadcasting network, only here on Spin Media News, Cavite Region. 4E brings you positive news only here on Spin Media News. Welcome. To our live stream broadcasting network, only here on Spin Media News, Cavite Region. 4E brings you positive news only here on Spin Media News. Ayan. Good morning, Pilipinas! Kamusta po kayo mga kababayan namin? Nandito po ngayon, bumabalik ang inyong programang SMKB. Ayan, okay. So yung SMKB po ay ito yung programa natin tuwing gabi. At mayroon po tayong isang mga programa na tinatalakay dito about sa ating sambayanan o yung problema ng ating bayan. Ako po ang inyong lingkod, si Roy Habagat, na naghatid sa inyo ng positibong balita mula dito sa Spin Media sa Dasmariñas City. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat diyan, mga kababayan. Kamusta po kayo? Kayo po ba ngayon ay maganda ba ang gabi? O baka yung gabi lang yung maganda, pero yung pero yung ating mga sarili ay hindi po maganda. Ayan, patuloy po tayo na makinig sa ating programa dito po sa SMKB. Okay? So meron po tayong kinatalakay dito sa SMKB about sa ating mamamayan o sa kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Ayan, magandang gabi po una sa lahat sa ating presidente ng ating ang chairman natin, president ng ating Spin Media Philippines. Walang iba kundi si Sir Romy Redilicia. Magandang gabi sa iyo, sir. At magandang gabi din po sa ating Vice President. Walang iba kundi si Pastor Jihan Sinina. Nawala ngayon si Pastor Jihan at nandun siya sa ibang bansa. So magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin. At magandang gabi po sa ating mga kapartner sa Spin Media. Sa buong mundo. Ayun, buong mundo na siguro no? Oo. Lalo na dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy. At magandang gabi po pala sa ating mga kapastoran na ginagamit ng Panginoon dito sa ating bansa na para italakay. Ano ba yan? Para ano tawag nito? Yung mai-broadcast. Ayun. Yung kabutihan at kabutihan ng ating Diyos, no? At ang kanyang kaluwalhatian. Ayan. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa dito sa SMKB. At ang programa ng SMKB ay meron po tayong tinatawag na MSPB. Ayan po yung programa ng SMKB. Ano po ba ito? Ang programa po ng SMKB ay walang iba kundi ang magkaisa. Solusyon sa problema ng bansa. Di po ba? Kaya napakaganda po ng ating programa dito sa SMKB.
Ayan, kung pamilyar po kayo dito sa Pilipinas, kung taga Pilipinas po kayo, kung kayo po ba ay Pilipino, ay pamilyar po ba kayo sa ating mga problema ng ating bansa, no? At ang ating bansa po ay hindi na po siya sabi dito, hindi na po siya sariwa. Ayan, ika nga, hindi na po sariwa, no? Ang ating bansa. So ibig sabihin, ang ating bansa po ay bulok na. Ayan. Oo. So, sa mga kababayan namin na mga nahihirapan katulad ko na para bang inabandon na tayo ng ating mga magulang dito sa ating bansa, no? Dahil nga yung ating bansa ay puno ng kasamaan, no? At ngayon, nung araw yung mga gumagawa ng masama ay nahihiya pa eh, no? Pero ngayon, ang kapal na, no? Hindi na nahihiya, no? Gumagawa ka ng masama, hayag-hayag pa. Ayun. So ito po yung mga kababayan na tayo ay dapat wag tayong manahimik sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Oo, magsalita ka naman kung natapakan ka sa iyong kalingkingan, ha? Magsabi ka naman ng aray, 'di po ba? Oo. Kaya dapat tayo mga Pilipino, tayo din ang sasalita para naman na mapansin tayo, 'di po ba? Nasasaktan ka na pero hindi ka pa nagsasalita. Kaya akala ng mga nakatapak sa'yo, bato lang yung natapakan niya, yun pala ay kalingkingan mo na ang natapakan niya. 'Di po ba? So ito po mga kababayan na ako nagpe-pray sa Panginoon na magkaroon ako ng isang magandang programa dito sa social media. 'Di po ba? Kaya po itong tawag nito, itong Spin Media ay isa po sa mga kasagutan ng ating Panginoon na madinig ng kababayan natin ang boses natin na mga nahihirapan, mga kababayan. So ikaw ba ay masaya ka lang na pinagnanakawan ka? Ikaw ba ay masaya ka lang na ah, hirap na hirap ka sa buhay mo dahil wala ng laman ang kaban ng ating bayan. Ayan, patuloy po tayo at patuloy i-share ang ating programa, ang SMKB, dahil po ay tuwing gabi mayroon po tayong programa nito sa SMKB, no? Ang programa natin ay Magkaisa, solusyon sa problema ng bansa. Tama po 'yan kasi 'pag hindi po tayo nagkakaisa, wala pong solusyon 'yan. Away-away po 'yan, suntukan po 'yan, patayan po 'yan, no? Maging sa ating mga kababayan sa politics ay hindi na po maganda ang nangyayari. Oo. Nandun na po yung mga patayan. Oo, ngayon ang bansa natin, ayan, namana. Namana ng ating mga kababayan ang mga kasamaan. Katulad na lamang ng pagnanakaw. Kasi ang ating mga sabi nga sa social media, ang ating mga leader, no, hindi lahat. Marami sa ating mga leader na ginawa ang mga bagay ng pagnanakaw, no? So yan po mga kababayan, kaya ang akala ng sambayanang Pilipinas ay okay lang ang magnakaw. Hindi po ba? Kaya hindi po maganda ito. Kaya ngayong gabi po ay ang topic natin dito ay about malita. Sino po ba nakakaalam sa inyo at nakabalita ng malita? No? Ayun. Mayroon tayong makapanayam mamaya, no? May makapanayam tayo dito mamaya at tatanungin natin siya kung ano ang maitutulong niya sa sambayanang Pilipinas, no? Hindi tulong ito pinansyal kundi tulong sa kanyang mga pananalita o sa kanyang pananaw ay ano ba ang mga makakatutulong bukod dito sa ating programang Pagkakaisa,
solusyon sa problema ng bansa. Dito lang po 'yon sa ating SMKB dito po sa Speed Media Dasmariñas City, no? Kaya po may makapanayam tayo mamaya at tinatawagan po natin siya ngayon, no? At harinawa ay mabigyan niya tayo ng magandang reaksyon kung paano po ba makakatulong tayo sa ating mga kababayan na nahihirapan ngayon at gustong-gusto nila na magsalita, ngunit hindi sila marinig ng ating mga leader. 'Yon. So alam niyo mga kababayan na itong programa ng SMKB ay ito po yung tutulong sa ating mga kababayan. Puwede po kayong tumawag sa akin dito, bukas po ang ating programa para po malaman natin kung ano pong mga katanungan ninyo tungkol po sa nangyayari sa ating bansa, tungkol po dito sa nakawan, no? Itong mga iba-ibang mga komento ng tao. Sabi nga ni Presidente Hirap nung araw, ako envelope lang, tinanggal ako sa posisyon. Pero ngayon mali-malita na. Hindi hindi pa rin nakukulong. Ano ba ito? Ano ba ito mga kababayan? Magsalita po kayo. Nandito po ang inyong programa, ang SMKB. I-SMKB nyo na yan. Oo, at sasagutin po yan ni Roy Habagat. At marami po sa ating mga nagtatanong at nahihirapan kung paano po makakonect dito sa ating mga leader sa ating bansa. So yan po mga kababayan na dapat lang po natin na tangkilikin na manood dito sa SMKB. Kasi po ang SMKB dito po maririnig ang boses ng bansa. Tumawag lang po kayo at mayroon po tayong alamin po ninyo kung ano pong ating live dito. Magkakaroon tayo ng live sa YouTube at magkakaroon tayo ng live dito sa Facebook. So lahat po ng mga kababayan natin na nais magsalita, ito na po yung panahon para po kayo ay ilabas ang inyong boses at ang hinaing ng sambayanang Pilipinas. Muli ako si Roy Habagat, maghahatid sa inyo ng mga sariwa na mga balita. No? And of course, positibo na mga balita. Okay? So, yan po ang ating programa ng SMKB. Ngayon, makapanayam po natin, mga kababayan, sandali lamang. Pwede po kayo tumawag sa atin, no? Sandali lang Ayan. Pwede po kayong tumawag sa ating messenger dito sa SMKB o pwede po kayo mag-chat yan sa may nakalagay dito sa baba Ayan. Pwede po kayo mag-chat dyan sa comment section natin at pwede kayo magtanong, pwede po kayo magpabasa ng inyong mga hinaing sa ating gobyerno, no? Babasahin natin po 'yan. Huwag lang po tayo magmumura, no? At huwag lang tayo magagalit. Kasi pag ang galit po ay hindi po 'yan nakakatulong. Okay? So dapat po tayo ay tawag dito, mahinaon lang po tayo, no? Ipanalangin natin sa Panginoon kasi ang Diyos lang ang ating solusyon dito na makakatulong sa atin. Although nandito po yung ating programa, magkaisa, no? Ang mahalaga po ay mayroon pagkakaisa yung Pilipino. Kasi pag hindi po nagkakaisa ang Pilipino, ito na po yung nangyayari ngayon. Away-away na, kanya-kanya ng suggestion, no? Kanya-kanya ng suggestion at kanya-kanyang reaction. At ang iba ay mayroong violence reaction. Ayun, so sa mga kababayan namin at kung sino pong nanonood sa atin ngayon, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan dyan po sa ating comment section po. Okay? So ngayon ay may tatawagan po tayo, no? Hindi ko alam nasaan dito yung Oo, wala dito yung aking operator. Hindi ko alam kung saan pumunta yung operator ko, no? Sandali lang, ha? Oo. Ayan. So hanapin natin dito ang saan na ba yun? Ayan, ito. Okay, makapanayam po natin ngayong gabi ang ating
kaibigan na ito ay may banal na takot sa Panginoon ito ano. So, mayroon akong tinawagan kanina na hindi pastor na gusto ko rin siya ng makaano dito sa atin, guest speaker para po, ihahambing natin yung mga ano 'yan, okey. Ihahambing natin ihahambing natin yung mga ano ano nila, yung mga pananaw 'no, o yung mga sasabihin 'no. At pagkatapos itong kaso hindi ko siya makontak, eh, 'no, pero unahin natin ito yung makapananim natin si Pastor Tamon 'no, siguro nanonood po siya. At, magandang gabi sa'yo Pastor Tamon at, tatawagan kita ano Pastor at, mayroon tayong katanungan na iiwan dito sa ating, sa ating bansa. Oo, 'yan sa lahat po ng mga Pilipino, ito po ang katanungan na ito ay, napakaganda po ito. Ayan, saan na ba tayo? Ayun. Ano ba ang, magiging solusyon dito sa ating problema sa ating bansa, 'no? Kanya-kanya tayo ng mga suhestiyon niyan, eh, kanya-kanya po 'yan, eh. Sa akin ang aking sagot diyan ay ito po yung programa ko ngayon, yung, magkaisa, solusyon sa problema ng bansa. So, dahil sa pagkakaisa, ito po yung sa akin solusyon. Of course, yung panalangin natin sa Panginoon, ang Panginoon lang naman ang magbibigay sa atin ng solusyon dito, 'di po ba? Yung paniniwala natin, pananampalataya natin sa Panginoon. So, of course, kanya-kanya tayong mga suggestion o mga kasagutan sa mga tanong natin, 'no? Ano bang mga solusyon natin o paano natin susolusyunan ang problema sa ating bansa? Ano po yung problema ng bansa? Nakawan, patayan, droga, kung ano-ano na lang, pati mga kabataan ay nasama na dito sa mga kabulustugan ng ginagawa ng, mundo, 'no? So, 'yan po ang, programa na akin ngayon na, hinihingi ng tulong sa mga kababayan na suportahan. Kasi meron po akong programa, ang, Devotion Pilipinas meron pong programa na, Kid Ministry Foundation Program. 'Yan po ay inorganize po 'yun ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na nais natin makatulong sa mga kabataan sa pamamagitan ng feeding, 'no? At, of course hindi lang, maabot sila sa pagkain na pisikal and of course yung, tawag dito, spiritual na pamumuhay na nakita ko po sa mga tao o sa mga nakita ko ngayon dito sa mga television, nakikita ko po marami pong nagbibigay ng mga feeding, 'no? Pero nakikita ko na iilan lamang ang nagfi-feed ng Word of God sa mga kabataan. Kaya po nakita ko po 'yan at binuo ko po itong, tinatawag na Kid Ministry Foundation Program. So, may nagtanong sa akin, "What is the meaning of KID or yung KID?" So, sinagot ko po sa kanila, ang ibig sabihin ng K ay kabataan, 'no? At ang ibig sabihin ng I, ilapit. Ang D naman doon ay Diyos, ilapit sa Diyos. So, ang kabataan dapat mailapit sa Diyos, maturuan, mabigyan ng pagkain, madamitan, mapag-aral, at higit sa lahat, ang kanilang kaluluwa ay importante po 'yon na dapat makakilala sa Panginoon, maturuan sila, at na sa gayon, lumaki sila na taglay nila ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa ano, 'di ba, sa, ano ang pangalan nun, Proverbs, 'no? 22:6, 'di ba? "Train up a child, and the way he should go, he will not depart from it." Yan po yung sabi doon sa verse na yun. Kaya yung pong verse natin, 'pag kayo po ay, makadayo doon sa ano, search niyo lang po yung Kid Ministry, at pagkatapos ay, mag-join po kayo doon at puwede po ninyong magbasa-basa po kayo doon. Binabawal ko po yung mga, post na kahit ano doon na hindi po related dito sa ating, Kid Ministry. So, yan po ay, bukas po ang ating programa, Kid Ministry, para makaipon po tayo, makapagbili tayo ng mga pagkain ng mga bata, mga damit nila, kung paano natin sila mapaaral, 'no?
At yan po, no? Ang kid ministry. So ito na po ay hindi na po ako magtatagal. Ah, ah, makakausap na natin ang ating pastor, no? Itong pastor na ito ay kasama ko po siya at siya pong aking national sa ating ah, at church school program ng ARSOC. Ayan, so makakausap natin at makapanayam natin si Pastor Limuel Tamon, ha? Magandang gabi sa iyo, Pastor Limuel. Ayun. Pastor, hindi ko po kayo marinig, Pastor. Hindi mo marinig? Ayun, Dali. okay na, Pastor. Narinig Kaya, na po kita. Oo. Magandang ayan, gabi sa okay iyo, na? Pastor Tamon. Yes, Ayan, so yes sir. mayroon tayong live na tayo, Pastor, dito sa SMKB, no? Or yung Okay. sabihin mo sabi dito? Sabihin mo ang katotohanan sa bayan. 'Yun po yung natin, yung ibig sabihin ng SMKB, no? At ang programa ng SMKB ay meron po tayong tinatawag na magkaisa, solusyon sa problema ng bansa. Ayan, 'di ba, Pastor? Ang ganda, no? Mhm. Oo. So ito, Pastor, Mhm. bukod sa akin, ito po kasi yung solusyon ko, bukod sa prayer at pagtiwala sa Panginoon, ang solusyon ko po sa katanungan ang katanungan kasi natin dito, ano ba ang solusyon, ayon sa iyo, ano? Ayon sa ating mga kababayan, o ano bang solusyon natin para magkaroon ng pagkakaisa ang ating bansa, 'di po ba? So, mapapakinggan natin si Pastor Limuel Tamon, mga kababayan. Mukhang, Pastor, mukhang, live na po kayo, Pastor. mukhang malahawak yung tanong mong yan ha. Para sa ating kababayan, Ah, mukhang malawak yung katanungan na yan, ano? At oo, mahirap yung specific kasi ano ba ang kailangan ng ating bayan? Politically speaking, malawak, ano? Pero bilang isang mananampalataya, ano ba ang bahagi natin bilang isang mananampalataya para sa ikagaganda ng ating bayan? Ayan. Okay? Bilang isang mananampalataya, kinakailangan unang-una makita sa atin yung tinatawag na magandang ehemplo ni Kristo sa ating buhay. Yan. tama. Okay? Yan ang kinakailangan makita sa atin. Oo. Kasi alam mo sa politika, ay nga, mahirap nating sabihin ang tinatawag na kabanalan eh. Kasi sa politika natin, saan naman eh, pagdating sa politika, ang pera, ang pag-ibig sa salapi o yung gustong yumaman ng biglaan, yan ang isa sa mga sakit na Mm, dapat nating mapagtagumpayan. Ano? Kasi pag sinabi natin paglilingkod bayan, hindi natin makita yung tinatawag na paglilingkod bayan. tama. Kasi nakikita natin dito, paano kung babawiin yung aking puhunan na ginastos nung panahon ng ating eleksyon. Mm, Yan po ang isang katanungan. Dapat nalilinis muna natin yung eleksyon. Kasi ang isang politician na gumagastos ng malaki, hiwalay doon sa patakaran na binigay ng ating COMELEC, mm, ay kinakailangan kong bawiin yan. Hindi pa pwedeng gagastos ako na wala akong binabawi. Ano? Kaya pagdating diyan sa politika, ay kinakailangan, sabi nga nila, the righteous man, ika nga, pag ang naghawi daw sa ating bansa ay matuwid, ay may kapayapaan. Tama naman yung sabi ng Bible. Kaya lang ang tanong ano yung matuwid ngayon? Okay? Yung bang matuwid, in fact, nalulungkot nga din ako na mayroong nga din, sabi nga mananampalataya. Sabi niya, anak siya ng Diyos. Tumalit, siya rin ay nga alam mo, pagdating sa politika, pag mahina ang values mo, mm, matutok ka sa pera Kaya paano natin mapaglalabanan yan? Tayo mga Kristyano dapat ating ipinapakita sa ating gobyerno na tayo hindi bahagi ng korupsyon. tama. Yun ang Opo. isa doon. Oo. At alimbawa, katulad pagdating sa election, dapat tayo, kaya sabi natin na tayo hindi nakikibahagi sa korupsyon. Kasi pagka ang election ay nagkaroon ng korupsyon sa election, asahan na natin
na hindi magiging matuwid ang takbo ng ating gobyerno. Mm. Kaya tayo mga mananampalataya, kailangan ipagsigawan natin si Kristo. Kaya importante yung tatawag nating soul winning, yung pag-aakay ng kaluluwa kay Kristo Jesus. Kasi kahit na anong gawin natin yan, talagang sabi nga ng Bible sa atin, sa Genesis chapter 6, nung panahon nga ni Noe, palasak ng kasalanan. Kaya ang Diyos ay nagpadala na nagpagawa ng arko kay Noah. Mm. At dahil sa kasamaan. At sabi naman ng Matthew, sa pagdating ng anak ng tao, mas lalong masahol ang kasalanan na gagawin ng tao. Kaya the only solution for us is to share the gospel of the Lord Jesus Christ para sa kanila na marinig. Wala tayong solution for corruption kasi men are corrupt. We are born sinners. Mm. Maliban na lamang na sila ay makakilala kay Kristo Jesus. No? So, sa ngayon, mas marami pang makasalanan kaysa sa mga mananampalataya. Pinakailangan pa rin natin i-share, ibahagi natin sa kanila ang salita ng Panginoon. Ito ang solusyon na maaari natin ma-share sa kanila, mabawasan natin ang corrupt sa ating lipunan. Yun ang solusyon natin. Hindi natin kayang alisin yan kasi kasalanan yan. Men love sin. They love sin. They were born to sin. Unless Jesus Christ will be enthroned sa kanilang mga puso, then mababawasan natin ang corruption. For example, sa mga nakaupo sa ating mga elected officials, kapag sila talaga ay tunay na mananampalataya, they are good people. But being good doesn't mean to say they are righteous. Corruption will never be removed. Alam mo kasi kahit na leader mo hindi corrupt, ang problema natin yung sa ilalim ang corrupt. yung nasa ilalim ang corrupt. Alam mo ako, mayor ako, hindi ako corrupt. Pero yung mga tao ko sa ilalim ko na makasalanan, na hindi naman mananampalataya, ay gagamitin yung aking position for their own advantage. So, nagiging corrupt din. Unless the leader will really stand for the truth at sasabihin niya sa kanyang mga tauhan na hindi siya pumapayag sa anumang anomalya na gagawin nila sa alang-alang sa kabutihan ng pangalan ng ating Panginoon. So the only solution for us, as a pastor, is to share to them the gospel of the Lord Jesus Christ. We are trying our best na makihalubilo sa lipunan para sabihin sa kanila na tayong mga pastor, mananampalataya, meron tayong bahaging may sisyo sa kanila. At meron naman tayong naibabahagi sa kanila, but not on totally to eradicate corruption sa ating gobyerno. Ayun. Okay? So, yung pastor, ang ating kasing pinag-usapan dito, pastor, ay sabi nga, ano bang solusyon natin? So, sa pananaw ni pastor Tamon, ay ang solusyon dapat ay makakilala sa Panginoon. Panginoon. Oo. Yes. Kasi, kumbaga, Meron natin nasa gospel. putik na tayo ngayon, mahirap nang linisin, no, pastor, no? Oo. Hindi naman mahirap linisin. Sa Panginoon, walang mahirap linisin. Tama. Unless ng tao kumilala. Kaya naman siya kasama, kaya siyang linisin. Kaya siyang patawarin ng ating Panginoon. That's why they need Jesus. They don't need religion or Yes. denomination. First of all, they need Jesus Christ. Yung denomination, simbasa ka na lang yan pag-usapan. Pag naunawa nila yung kaligtasan kay Kristo Jesus, madali na lang isunod yan. So, kinakailangan muna nila makakilala kay Kristo. Ayun, oo. May ituwid yung kanilang spiritual mind. Tama. Kasi spiritual battle tayo, pastor, ngayon. This is not financial battle. This is not physical battle. This is spiritual battle. Ang kalaban natin dito, hindi yung kapwa-tao natin, hindi yung kapwa-Pilipino natin, kundi yung spirito doon sa kanilang likod na nagtutulak sa kanila na gawin yung mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Yun ang ating kalaban. Opo. Kaya spiritual battle for you. Sa mga prayer, yes, that's it. Prayer, samahan din natin ng soul winning, sharing, preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang Muslim nga ngayon, talagang lantara na sa Amerika, ang Muslim, lantara na ginagawa, pasukin nila, pati ang gobyerno. Para ipalaganap nila ang kanilang pananampalataya na alam naman natin na hindi ito pananampalataya kapayapaan, kundi ito'y pananampalataya pananakop. Habang tayong mga Kristiyano, ng ating pangangaral ay pagbabagong buhay,
tayo po ay nahihiya pa. Ano? Kinakailangan ipaglaban natin si Kristo. Kung itong mga Muslim, pinaglalaban nila si Muhammad, tayo naman ipaglaban natin si Kristo dahil ito lamang ang makapagpapago ng buhay natin. Tama. Okay? Pastor, ay yung anong po ang pananaw nyo dito, Pastor, no? Yung ano po yung assessment nyo po pagdating dito sa mga leader na kumbaga walang banal na takot sa Diyos. Kaya po nila nagagawa yung mga bagay na korupsyon o yung mga pagnanakaw sa ating kaban. Ano po, Pastor, ang pwede nyo maipayo dito, Pastor? Well, in fact, mahirap magpayo sa kanila unless sila'y naka Kristo Jesus. Mm. Kasi kapag sila'y naka Kristo Jesus na, madali mo na turuan yan eh. At may takot na yan mula sa Diyos. Mm. Kasi magkakaroon siya ng espiritu sa kanyang buhay. At yung espiritu ng Panginoon na inilagay ng Diyos sa kanya nung siya kumilala kay Kristo Jesus, ang siyang magtutulak sa kanya na maiwasan niya. No? Unless na ang tao ay lumalakad sa espiritu at hindi sa laman, magkakaroon tayo na tinatawag na tagumpay. Pero yung tagumpay na ito, hindi dahilan sa kaya natin. No? Kundi itong tagumpay na ito ay dahil si Kristo Jesus ang tunay na nagbibigay ng tagumpay laban sa ating kalaban. Wala iba kundi ang espiritu ng mundong ito na wala iba kundi si Satanas. So yung ating mga religious leader, ay, alam mo itong mga religious leader natin, itong mga itong mga political leader natin, mga reliyosong tao to eh. Tumatawag ito sa Diyos. Kaya lang, wala sila sa tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag sila ay talagang naka-Kristo Jesus at sila ay maninindigan bilang isang mananampalataya, God will give them wisdom kung anong kanilang gagawin. Ano? That's why the wisdom of this world is enmity against God. Mm. So they need God's wisdom. Yun ang pinakamainam sa lahat. At yung wisdom na ay makakamit nila not only by through relationship with Jesus Christ, but also by the Word of God. So hindi lamang binabasa ang salita ng Panginoon, kinakailan nauunawaan nila yung salita ng Panginoon. Amen. Kasi hindi ito magdudulot ng pagbabago kung babasahin lang nang walang pang-unawa. Tama. Kasi ang Diablo, alam niya yung Bible. Pero ba't hindi siya nagbabago? Kasi wala siyang pang-unawang spiritual. At saka hindi na sila magbabago. Dahil naitapon na sila sa impyerno. Itinakda na sila ng Panginoon sa impyerno. So, the only way for us is patuloy natin ipanalangin at ipangaral ang salita ng Panginoon. Let the Word of God prevail sa ating gobyerno. No? Kinakailangan ang Biblia ay mabuksan sa ating bawat departamento ng ating mga gobyerno. No? Maging siya paaralan, ang Bible lang siya maging guidelines natin. Kaya kapag yan ay naging maliwanag na, naging patakaran natin yan, hindi natin siya sabing wala nang problema. No? Because man are sinners. Makasalanan pa rin ang tao. But at least, we minimize yung corruption sa ating bayan. Sa ating bayan. Oo. Okay? Oo. Sa ating bayan, mamiminimize lang natin. We cannot eradicate ang kasalanan. Pastor, narinig naman po ng ating manonood yung mga nasagot nyo ngayon sa ating mga katanungan. Bilang isang Kristiyano, yan po yung ating pananaw. Tama, Pastor? Na they need to know Jesus Christ as their personal Savior. Right, Yeah. Pastor? Yes. Oo. So, ito, Opo. Pastor, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, ay nakikita natin na para bang yung mga Pilipino ay nawalan na ng pag-asa na magkakaroon pa ba ito ng katapusan, yung mga korupsyon sa ating bansa, no? Oo, ano, Pastor, ang pwede niyo po mga ma-inspire yung mga nakikinig sa atin, Pastor? Pag titingin tayo sa ating mga politicians at saka sa nangangakong mga politicians na yan, wala tayong pag-asa. There's no hope. No? Wala tayong pag-asa. Kahit na ano pa sa kanya tayo tumingin, umasa tayo sa mga politicians, wala. Pero kung umasa tayo sa Panginoon, nandun ang tunay nating pag-asa. Because the Bible said, He is the author and finisher. Kung siya nagbigay sa atin ng buhay, siya din ang maggagabay at magsusustento sa atin. Kaya the only person that could help us in time of darkness na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
But God will use people, ano? God will use people. Mm. Gagamitin niya itong mga politicians kung paano niya ipadadala yung kanyang blessing sa atin. But we have to learn to trust in God because only God will prevail and provide everything that we need in our life. Okay? Kahit na marami tayong pera, kung wala ka namang mabibili, wala din, di ba? Tama po. Ano mo ang pera kung wala kang mabibili pagkain. Okay? Ano mo ang kayamanan kung wala ka namang may karamdaman ka naman, wala din. So, ika nga, pasalamat tayo, buhay tayo at ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. So, everything belongs to God. Mm-mm. So, siya lang ang pwede nating asahan. Sabi nga ng Bible, huwag kang umasa sa mga horses, di ba? Huwag kang umasa sa mga princes, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Yun. Sapat siya lamang ang tunay na magbibigay sa atin ng Mm-mm. tunay na pag-asa na kinakailangan ng bawat isa. Ayun. So sa palagay ko, Pastor, ay nagustuhan ng mga taga-subaybay natin yung mga sagot ninyo patungkol dito, Pastor, sa ating problema na kinakaharap ngayon sa ating bansa. No, Pastor, Yep. mayroon pong isa pang mga katanungan na kung pwede pa po sa oras ninyo. Patungkol po dito, Pastor, sa mga nababalitaan natin na mali-malita yung mga pera, no, na Aha, pinamimigay. Ngunit aha, wala po, nakita na yung ebidensya, Pastor, ano? Itong picture na nakikita natin sa TV, ito ay matagal na itong picture na ito. Kasi hindi naman sila pwede mag-picture ngayon, 'di ba? Kundi yung ebidensya mhm, nito nung araw, nung habang pinamimigay itong mali-malitang pera, may nag-picture po dito at ngayon lang nilabas, Pastor, no? So tama, ang ibig sabihin nito, mayroon pong ebidensya na may lumabas na pera at mali-malita nga, no? aha, Ngayon, aha. Pastor, ang ano natin dito, ang isang katanungan dito, bakit po hindi sila nakukulong at hindi po sila nahuli-huli man lang? Napakadali naman siguro hulihin ito. At ito ba, Pastor, may kanalaman yung ating mga mambabatas dito o yung ating mismong mga otoridad? Kasi po hindi mahuli-huli. Kasi ang otoridad, sila po yung nag-i-enforce ng ating batas na ginawa Baka, na bawal magnakaw mhm, at ang magnakaw ay oo, dapat hulihin. So ito oo, Pastor ay nakita naman ng buong mga tao sa TV, sa radyo ay naririnig nila hanggang dito sa programa ko sa SMKB, naririnig nila na itong pagnanakaw na ito ay hayagan na po. Para na siyang loto na ginawang legal. So ito po oo. yung nakikita ko, Pastor. Ano po ba itong mga nangyayari, Pastor, sa iyong pananaw? Bakit hindi ito mahuli-huli? Nasaan ba ito? O Oo. ano ba ito ang mga programa nila? Pastor, ipaliwanag nyo nga, Pastor, sa mga nakikinig sa atin. Sabi nga ng awit, Mm. sabi nga ni Aring David, bakit yung mga masasama, yumayaman, Mhm. at yung mga nagtitiwala sa Panginoon, naghihirap? Hmm. Para bang nakakainggit na, ano? Para bang gusto nating sabihin na, Ah, ay, magpakasama na lang pala tayo at yung mga masasama ay kumiginawa. Eh oo. tayo na naglilingkod sa Panginoon, para ba tayo ang naapi at naghihirap? Mm. Pero sumagot din ng Panginoon sa sakral tayo ng awit. Na sinabi niya, mayroon ding araw ng paghuhukom para dyan. Alam niyo, ang sigaw ng bayan ay hustisya. Mm. Ako, masasabi ko ng tahasa, wala tayong makukuhang hustisya sa mundong ito. Kung hustisya ang hinahanap natin, ano? Sabagat men are prone to errors. Even judges are not perfect. They can probably, meron silang nahuhusga na tama, pero marami diyan, karamihan diyan ay madaling malaya din, ano? Kaya pagka sinisigaw natin hustisya dito, hustisya doon, ang hinahanap natin yung instant justice, eh. Yung kumbaga uso na nga yung instant coffee. Kaya pag sumigaw ka ng hustisya, gusto mo bukas ay may hustisya na. Mm. No. Justice sa mundo kasi is a process. It takes, nasa ko yan, nasa box yan eh, na control yan ng time. So, hindi ka makakuha ng justice, ng gusto mo na justice. Because there's no such thing as justice in this world. Only in God's eye, doon lamang may tunay na righteousness.
Kaya nga sabi ng Panginoon, mayroong takdang panahon ng paghuhukom. Maaari yung mga yan ay makatakas sa ating hukuman. Pero sa hukuman ng Diyos ay hindi sila makakatakas. Na kung saan ay itatapos sila ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy magpakailaban. Wala nang pag-asa. Ano? So dito sa atin, katulad niya, may ebidensya na. Alam niyo, napakahirap yung mixed truth eh. Yung katotohanan, haluan mo lang kasinungalingan. Mm. Everything will be kasinungalingan. Kahit na yan ay 90% na totoo, yung mali-malita, no? 90% totoo yan. Pera yan eh. Oh. Pero pag hinalo mo yan ng 10% na kasinungalingan, hindi na yan magiging makatotohanan. Yan ay isa ng kasinungalingan. Okay? So, sabi na yung may ebidensya naman na maleta, na pera yan. Pero yung kung iisa-isahin mo, eh parang may totoo, no? May totoo at mayroong hindi totoo. Kasi yung iba dyan na binigyan, eh, nung panahon na yun, eh, wala pa sila dyan, hindi pa sila congressman. Ano? Yung iba dyan ay nagtahasan sinasabi nila na wala silang natatanggap. Ano? Na malay-maleta. At yung iba naman yan, siguro, totoo naman siguro. Yung iba ay tumatanggap. At hindi naman natin masasabing hindi. Ay nung panahon nga ni Gloria, di ba? Naalala mo yung panahon ni Gloria? Mhm. Marami nagsitanggihan na nakatanggap sila ng kalahating milyon. And then, kung hindi pa nagsalita yung isang dating pare, ay hindi pa maglalabasan yung katotohanan na sila'y nakatanggap. Kasi totoo naman yun na may 500,000 na inumot sa kanila na nakalagay sa, dito, parang pasalubong, ano? Oo. Ay, totoo naman sa kanila yun. Ay nagsalitaan yung iba tinanggi nila na hindi daw totoo. Pero nung magsalita si tagapampanga yata, naalala ko yun, may biglang naglabasan totoo nga. Alam mo, mahirap talaga ang panahon natin. Ano? Oo. Kaya pag nagsabi ka ng katotohanan, ikaw ang magiging masama. Pag ikaw nagsinungaling, ikaw ang mabuti. Ayun. Kaya wala tayong makukuha hustisya sa mundong ito. Maliban na lamang ang Diyos ang siyang kumilos. Ngayon ang tanong natin, bakit pinababayaan ng Diyos na mangyari yung mga bagay? Kasi gusto ng Diyos na matuto tayo na sa Kanya tayo umasa. Tama po. Hindi dyan sa material na bagay. Kasi material na bagay, pag tayo namatay, iiwanan din natin yan. Pero kung ang tao ay aasa sa Diyos, alam mo kung ang tao lang, ang mamamayan, ay talagang aasa sa tunay na Diyos, kahit na anong hirap natin sa mundo nito, hindi tayo kukulangin. Bakit? Kasi aalagaan tayo ng Panginoon. Tama. Kung tayo nga na masama, nakapagbibigay tayo ng mabuti sa ating anak, how much more yung Diyos ng banal, na matuwid, na lumikha at nagbigay ng lahat sa atin, hindi ba niya kayang i-provide ang ating pangangailangan? Kaya kung ang lahat lamang ng mamamayan, kung ang lahat lamang ng mamamayan ay talagang magtitiwala sa Diyos at talagang yung values nila na ibinigay ng Diyos sa atin ay gagamitin nila, wow, there will be a great blessing. Mababawasan natin ang kasamaan sa mundo ito, but that is not the answer for their salvation because only Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And no man cometh to the Father except by Jesus Christ. Hindi kay Kibuloy dadaan, kundi kay Jesus dadaan. Walang dadaanan tayo kung hindi sila. Ayun. Kaya, umasa lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Because God works on His timing, sa kanyang kalooban, kumikilos ang Panginoon. Sabi mo, keep believing. God works. Maaaring hindi mo makita gumagalaw ang Diyos. Maaaring hindi mo makita kung paano kumilos ang Panginoon. Pero, nararamdaman. Tinitiyak mo. Kahit na hindi mo maramdaman niya kumikilos ang Panginoon. Amen. Hindi pwedeng matulog ang Panginoon ng segundo. Pag siya natulog, gulo tayo. Kaka-problema tayo. So, ang Panginoon laging busy. 24 every minute. Kaya ang hamon ko sa ating mga kapatid na nakikinig, mga kaibigan na nakikinig, sa Diyos lamang tayo umasa. Wala lang iba. Oo. Pastor, napakaganda ng inyong mga tugon sa ating mga tanong. Arinawa po, naunawaan ito ng taong bayan, no? At Pastor, last na tong katanungan ko sa iyo, Pastor, no? Pasensya na po sa abala kasi hindi po sumagot yung isang itatanungin ko nito. Kaya kayo na po yung sasagot ngayon, Pastor, no? Oo, nakikinig po ang ating CEO ngayon sa ating programang SMKB, no? Kaya kailangan parinig mo, Pastor, kay sa mga nakikinig sa atin.
Oh. Ito pastor, ang isang katanungan na napaka very intentional, no? Kasi yung mga namumuno sa atin pastor, kitang-kita naman sa ating mga mata. Tulad sa atin ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, nakikita natin na yung wala si Kristo sa kanilang mga puso. Tama po ba? No? Opo. Masakit ito, pero may katotohanan, ika nga. Ngayon pastor, ang namumuno sa atin ngayon, kumbaga wala ang Kristo sa puso. Pero sa bibig, nandiyon kilala nila ang Panginoon. Tama po ba? Ngayon, ang katanungan dito natin, Pastor, just in case ba na mayroong tumakbo na magiging presidente ng Pilipinas o yung isa sa mga leader natin, congressman o ano man ito, na Kristiyano, yung anak ng Diyos, yung may totoong may takot sa Diyos. Ano pastor ang Ah, iyong pananaw dito na napapayag ba ang Panginoon na maglalagay siya ng mga Kristiyanong leader sa ating bansa? Pastor, pakisagot lang po ito, Pastor. ako, Mm. abay, alam mo, sa politika, Mm. kay Kristiyano hindi pwede. Pero mas mainam, ito lang masasabi, sa opinion ko lang to ha, mainam kapag anak ng Diyos, yun talaga tunay. Na anak ng Diyos ang siyang ika nga pahihintulutan ng Panginoon na mamuno sa ating bansa. Okay? Now, pag tinatanong nga ako niyan, sabi nga, paano kung Kristiyano? Sabi ko, basta tunay, ano? Kasi marami nagsasabing Kristiyano. Hindi naman Kristiyano. Kristiyano sa bibig, para bang kinagalang Kristiyano sa puso, hindi sa muso. Yes. Okay? Kinakailan ang Diyos ang kumakapit sa kanila, hindi sila kumakapit sa Diyos. Pero ako naniniwala na pwedeng pahintulutan ng Panginoon na mananampalataya na ang mamuno ng ating bansa. Who knows, ano? One day, hindi natin alam, baka itong 2028, kung luluubin ng Panginoon, ay baka mayroong kakandidatong isang mananampalataya na hindi lang siya takot, kundi siya may galang. Ano? Dapat hindi lang yung takot eh. Kasi yung takot, iba yun eh. Kasi ikaw ay Mm. natatakot dahil mayroong ganito. Pero yung tinatawag natin takot sa Biblia, ang tawag doon ay galang. Paggalang sa Paggalang. Diyos. Kasi kahit na hindi mo nakikita siya, dahil sa paggalang mo, gagawin mo yung tama kahit na wala nakakakita sa iyo. So ako'y naniniwala na kapag pinahintulutan ng Panginoon na mananampalataya ang maging presidente, mga leader ng ating ng ating pamunuan, ng ating gobyerno, ako'y Mm. naniniwala na magkakaroon tayo ng tunay na pag-asa o pag-unlad ng ating bansa. At yung corruption na yan ay mababawasan natin na hindi ganyan bilyones o trilyones yata ang nilalakaw. Kasi mayroon tayong leader na talagang takot, ano? Mahirap kasing gamitin yung salitang kamay na bakal, ano? Mm. Iba kasi yun eh. Kundi kinakailangan natin na isang Kristiyano na maninindigan siya sa katuwiran ng banal na kasulatan. Yun ang importante yan. A leader must stand firmly in the Word of God. No, hindi lang sinasabi niya yan, kundi kanyang isinasabuhay yung kanyang nababasa at naunawaan sa banal na kasulatan. So ako naniniwala that one day, God will give us the answer to our prayer that there will be a president, leaders in our public offices na mga Kristiyano na tunay na may takot o may paggalang sa ating Panginoon. At kapag nangyari yan, it will be a great blessing sa ating bansa. At ang ating bansa ay magiging pagpapala sa ibang bansa din. Mm. No? Gagamitin tayong stronghold ng blessing ng ating Panginoon sa ibang bansa. In fact, baka malapit na, no? Baka gamitin tayo mga Pilipino na siyang maging catapult ng blessing para pagpalain siya. Hindi lang sa spiritual, baka maging sa material na bagay, pagpalain sila ng tayo. Tama. So, we're praying for that, Pastor. We're praying na magkaroon tayo ng tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, na maging leader, na mamuno, maging sa ating barangay, simula sa barangay hanggang sa presidente natin, mga Kristiyano na tunay na may paggalang sa ating Panginoon. Amen. So, napakaganda, Pastor, ng mga paliwanag sa atin ng ating kaibigang pastor. Walang iba kundi si Pastor Limuel Tamon, no?
Pastor, maraming salamat po sa inyong mga tulong sa amin, no? Nasa mga kababayan natin na mga na tila ba'y nawalan na sila ng pag-asa kung ano bang solusyon nito, no? Oo. Nawa po Wag lang, wag natanim ito sa ninyong kanilang mga puso, ano, Pastor? Maraming salamat sa inyo po, Pastor. Opo. Maraming salamat din po sa inyong paunlak sa akin ngayong gabi. I hope nakatulong ako. This is just my opinion. You have your own opinion sa ating mga tagapakinig. Meron kayong opinion. I am not against your opinion. This is just my opinion. I hope nakatulong at nagbukas ng liwanag sa inyong mga katanungan sa gabi nito. Maraming po salamat, Pastor, sa oportunidad na binigay mo sa akin. God bless you. Ayun, maraming salamat po, Pastor. Si Pastor Limuel Hamon ang ating papatayan ngayong gabi. Salamat po. God bless you. At nawa po, maraming salamat po sa Hamon. Napindot natin. Napindot natin at namatay ng bigla pero nakapaalam namatay sa kanya. No? Grabe, ano, pagkatapos natin nakausap si Pastor Hamon, ay pinatayan na lang natin. Okay, so maraming salamat. Wala na po tayong oras sapagkat ay isang oras lang po tayo dito. Meron tayong 6 minutes para po tayo ay magpaliwanag sa taong bayan. So hindi kaya po natin matagal na kausap si Pastor Tamon sapagkat hindi po natin makontak yung kita nating makakausap dito. Anyway, promise ko po sa inyo na sa sunod na pagtalakay natin sa ating programa ang SMKB ay makausap po natin yung kabilang side. Ito po kasi baka mamaya sabihin ng bansa na siyempre pastor yung nakausap mo, yun yung sasabihin no? Siyempre dapat may makakausapin tayo ditong hindi pastor, tama po ba? No? Para po na maliwanag sa taong bayan na wala tayong kinikilingan, no? Dito po ay wala tayong kinakampihan, ika nga, no? Ay tayo ay nagsasabi ng katotohanan, no? Na dapat tayo na mga namumuno sa ating bansa ay wag naman tayong garapal, no? Kasi hindi naman kahapon pinanganak yung mga tao dito sa Pilipinas, di po ba? Na dapat ipakita nyo naman yung magkaroon naman kayo ng respeto, no? Na ang inyong ginagawa, no, sa mga gumawa ngayon ng mga kabulastugan at kasamaan sa ating bayan, ay kayo mismo nakakakita. Dapat magkaroon naman kayo ng kagiltihan, no? O yung tinatawag nating guilty, no? Na dapat matuto ka naman na maramdaman yung nararamdaman ng ating bayang Pilipinas. So ito po yung aking pananaw dito, mga kababayan, na ito ay inihiling ko po sa mga namumuno sa atin, sa ating mga leader ng ating bansa, na makonsensya naman yung mga gumagawa sa inyo ng hindi maganda sa ating bayan. No? At sigurado ako na ang ginawa mong pagnanakaw sa ating bansa ay sigurado ako na yon ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Hindi po ba? So ako ay nagsasalita dito hindi para magagalit sa inyo kundi magbibigay sa atin ito ng prevention. Nasa susunod ng ating mga namumuno sa ating bansa ay makapag-isip-isip kayo na pag namumuno tayo sa ating bansa ay hindi yung iniisip natin yung kung anong makukuha natin sa kaban ng bayan. Kundi yung pag mamumuno ka sa ating bansa na dapat ang inyong titingnan kung paano po natin matutulungan ang ating inang bayan na nahihirapan at nalugmok sa kagagawan nitong mga masasamang kalooban. Di po ba? Kaya sa ngayon wala pong nakukulong kasi sabi nila ay wala pang ebidensya. Oh my goodness! Nakikita na po natin ang mga ebidensya. Pinapakita na po at sabi dito ang ebidensya ay mayroon isa o dalawang magpapatunay na siya pong gumawa nito ay guilty na po yon, di ba? 3 o 4. Ay ngayon po ang nagpapatunay dito ay 18. Terrible. So ito po yon mga kababayan na dapat lang natin na mapagtanto ang ating mga ginagawa. Magkaroon dapat kayo ng mga konsensya. Yan lang naman pong kailangan namin
Itong yung kapitbahay, yan, maraming salamat po sa inyo. At